selfies. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang bibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, una nating pag-uusapan itong si former Speaker Representative Martin Romualdez ay naghahanda na para magtestigo laban dito sa social media operator na si Franco Mabanta. Itong babae na ito, I think lawyer, no? I'm not so sure, pero mukhang lawyer o spokesperson ito ni Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang kanyang statement nang sinabi niya, handa na raw si Romualdez tumistigo. Wow! I-play natin yung video na yan, mamaya magre-react tayo dyan. At last but not the least ay si Senator Marcoleta. Guest na naman siya sa The Spokes sa Billionario News Channel kasama si Attorney Trixie. Okay? Pinag-usapan doon yung nangyari sa Senado, no? At kay Senator Bato de la Rosa at ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang abangan natin kung ano na ang developments sa impeachment laban dito kay VP Sara at makakuha tayo ng konting updates, no? Mananalo ba si VP Sara dito? O makakuha ba ng vote na 16 ang mga prosecutors? Yan ang alamin natin with Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo kasi lagi tayong updated, no, sa ating mga balita, no. Kapag nakasubscribe kayo, bulang bayad yan, no, ma-update kayo, okay? Nakalimutan kong mag-greet sa mga audience natin, ha. Greet lang kayo dyan, mga audience ko dito sa Donmar TV. Sa susunod na vlog, babasahin natin yung mga greetings ninyo, okay? Yung mga pa-shoutout ninyo, okay? Ito. Unahin muna natin itong yung patungkol kay Martin Romualdez. Inosente ba si Martin Romualdez? Kasi titistigo siya eh. Siya pa yung testigo, ha. Siya yung siya yung laging binabanggit ng taong bayan na mastermind sa flood control. Pero siya pa yung titistigo dito sa isang kaso nito. Anong kaso ito? Ni Mabanta? Ito. Panoorin po ninyo itong balita na ito patungkol kay Martin Romualdez. Attorney, gano'ng kabigat yung kaso na sa tingin ninyo? Okay, so sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, along with the other evidence kasi it's already subject to ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of... Confident daw si Romualdez na mananalo. E di syempre, hawak ninyong administrasyon, di confident talaga kayo, di ba? our case and our evidence, and the court is a proper forum where we can, test this evidence. Asan po kayo si Speaker? Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but he's fully represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will come. Sabi po na tatapakan daw po press freedom dahil sa pagkakaili ng kaso. That one I can address, no. We have said it before, this is not about press freedom. In fact, kinasuhan nila kasi binulgar ng peanut gallery ang kabalastugan ni Martin. Yan daw siguro ang ibig sabihin ng mga tao, di ba? Encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Fabricated daw po yung mga ebidensya if ever na may mag-leak ng mga messages o tungkol sa kanila, fabricated lang daw po ng NBI o Okay. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya na i-present ng mga parties. ang court po ba? Di ba? Sila, nililihis nila ang issue dito na, Franco Mabanta, may inexpose, blah blah blah, na-extort sila. At the end of the day, ginagawa nila ito kasi para makalimutan yung mga maleta-maleta. Ito, lang natin ito, analysis lang natin ito para makalimutan yung maleta na parang si Martin ang dating kasi dito, si Martin Romualdez pa yung parang, aping-api naman si Romualdez. In-extort pa siya, oh. Wow. Para po sa kaso na. Oo, syempre, no? Yung court talaga, hindi... Bakit hindi ito tinututukan ng administrasyon? Di ba?
Pero sa impeachment, grabe kayo makatutok. Ha? Sa issue ni Martin Romualdez, sa flood control, na sangkot si BBM, na nabanggit ni Zaldico, wala talaga silang ginagawa itong kongreso. Pero ang impeachment ni BP Sara, sobrang ingay sila. Maingay sila. Yung social media and to encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media. Because ultimately, it is the court that will decide. Do you also call on the personalities of PGM to do the same, to refrain from posting their sentiments and support towards Of course, of course. No, that goes for all, no, as lawyers and as parties in the case, we are all enjoying and we're all instructed then, no, not to talk about the merits of the case before the media and in social media. Okay? At full time na lang po Ano po na mapapamahal. ating ulit? Pwede Attorney pa ulit. Elaine Atienza. Elaine Atienza. Ano mo sa rin natin information? Elaine Atienza ang pangalan ng attorney. Okay? Alright. So, ganyan talaga. Paano na yan? It's a waste of time, sa totoo lang. It's a waste of time. Na ang tunay na issue na problema ng Pilipinas, yung flood control na hindi matapos-tapos, hanggang ngayon, hindi po natutugis ang mastermind. Kung sino ang mastermind. Di ba? Dito na lang tayo kay Senator Marcoleta. Makinig tayo dito. Makapulot pa tayo ng aral dito sa tungkol sa nangyari sa Senado. Ito, play. Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun eh. So, Lunes kinabukasan. Okay. We were not hopeful. At least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? But I said to the group, kasi 12 kami eh. So with 12, you cannot do anything much. Except for the plan B, which is supposed to, kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Vacant. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yun eh. Away-away lamang yan. Debate-debate, kasi ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan, ako dito, ako dyan, ako dyan, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. Ano? At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi, sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito eh. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang bibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga. Until, surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag gano'n yung gano'n. Kaya ako unang nakatayo napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun ang nangyari. So, Hinahabol pala siya. duguan nga, sir. Yung pag gano'n niya sa akin, daliri niya. wasak itong, talagang bakbak ito may ano rin dito, dalawang ano niya. Saka in trying to dispel. Struggle siya. Oo. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Nandun Senado? ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi na, hintayin natin. Kaya so, para ma-brief na rin tayo ng staff. Tapos yung minority, umuwi na. Umuwi na sila. On how to go about this initially. So nandun kami, dumating yung magbibrief sa amin, yung wife ni COMELEC Chairman George Garcia. Siya, stop siya doon eh. Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung Fireworks. festivity na may... Firecrackers. Mga fireworks. Kasi parang malapit gano'n. kayo sa mall. Tapos isa pa ako sa kusyoso na ginanong ko yung curtain. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So ginanong ko. Nung merong nagsabi pala, may namamaril, sabi ni Senator Pia, hey, stay out from the window. So umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na eh, ng gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, majority na ngayon, yeah. puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the
Chairmanship. Hindi pa yon yung impeachment para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon, nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I try Iwan to yung maintain boss. na sana, huwag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to. Yes sir, okay lang. Sabi nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, I think Senator Bato, sabi niya was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi niyo na tawag ng staff niyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na Sabi, may nung tinatanong ko, mangyayari. sino nag-CR? Ba't ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala man akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. Well, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanongin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the BRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila. Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya ganun. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? No, not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon yung siguro yung agenda natin, kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nagka-shake up. wala na nga ako doon. Nasa minority na ako, pero nakita nyo naman. Yes, Hindi na kayo tumigil. Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di lalo iniwan. na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it kamusta from naman? the Hindi ko- previous leadership? Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese. Hanggang sa ngayon, nawala si SP Andy. Nawala yung... Puro, alam nila yun Puro Ito surprise po. You're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala namang basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct, Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, kaya nga nangyayari. Ano magagawa natin? Kaya, minuto parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan. Sir, bilang chairman ng Public Services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano yung talaga yan. Ang daming... From transport to TV, water. NTC, Oo, Diba? Ang andyan laki lahat. ng sakop ICT, nyo. mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong napasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Eh, And that will not be covered by the implementing rules and regulations. isa pa yan. Kung minsan nga, Ay, implementing ay, rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law, this is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. Sasablay dun siya sa mother law. Bilang si Trix, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang
function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat Tumaliwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. O taliwas, ganyan. Pero sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga nahuhuli tayong ganyan. Halimbawa na lang. May 2 years na lang. Napagod na agad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average na ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay. Ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung population that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binigyan. Lahat ako ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month. Yan ang subsidized, pababa. Correct. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 billion yan. Tapos walang Nakatipid ka ng pangalan. 100. Diba, sir? Nakatulong. Walang pangalan, walang Because patronage politics. Kasi targeted siya Ang matatarget dito, about 5 million poor households. So, ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Correct. Wala ng EPAL because subsidized, direct subsidy. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung objective ka. energy. Mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang, meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon, magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% PAT, ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, Sir Justice Committee. Grabe, ang galing ni Marcoleta. Una din yung haharapin. So, Justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Nasa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba naman pasukin ng House of ang Senate? At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita? Hindi. Sabi. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Sir, yung kanina na-mention ninyo, di ba, na nung nandun kayo sa bintana, nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sila. Ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may nine-nervous na rito. Sabi niya,
may magano rito, ba't merong NBI dito? May ganito, ganyan. Ano, pwede ka bang pumunta dito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigaw. So nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin? Na huwag kami sigaw. Hindi mo nalalaman kung ano nangyayari. Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So siyempre, wala man kaming alam, nagkukus lang kami. Actually, sa vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. And she was concerned not only for herself, but also for everyone. Mas malapit kasi tsaka yung staff niya. Pero sir, nasa second floor kayo nung nagmi-meeting. So, rinig ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Anong, ayun ang reaction ni sir. Lahat na i-connect. As I told you, net 12 kami. Kasi ba to? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman